marami tayong mga pag-uusapan ngayon mga bossing. Kaya simulan na natin kagad para hindi naman kayo masyadong mabagot. O kasi panoorin muna natin ha kasi puro bad news tayo eh ha. O panoorin muna natin agad itong ano ni VP Sara sa atin, yung kanyang mensahe sa atin sa mga nangyayari ngayon at ano na ba yung mga ginagawa ng kanyang opisina, ano na ba yung mga nagawa ng kanyang opisina, ilalahad niya rito sa video na ito. Alam ko napanood nyo na ito pero baka hindi nyo pa napapanood, masarap pa rin panoorin kasi pagka si Inday Sara talaga nagsasalita, all ears tayo eh. Kahit paulit-ulit parang sarap-sarap niyang pakinggan. Tingnan mo naman, di ba? Walang props yan, no? Walang masyadong magarbong damit. Wala ng mga Pilipinyan, ng mga kupal, na mga katulad ng mga suot ni Claire Castro na puta. Alam mo, pag bobo, kailangan. Kapag kabobo ang isang tao, kapag tanga ang isang tao, kapag inutil ang isang tao, kailangan magdamit ng maayos yan. Oo, pero pag tinan mo naman pag si Inday Sara, simple lang, green screen, flag lang, tapos bulaklak lang. Anong tawag sa bulaklak na yan? Puti na, orchids ba yan? Yung mga nakakalam nga dito kung anong bulaklak yan, ilagay nyo nga kung ano yan. Ano ba yan? Kalachuchi ba yan? Sampagita? Oo. Yan lang. Simpleng-simple lang. Tingnan mo, ang relo ni Inday Sara, simple lang. Meron lang siyang pampaswerteng sing-sing. Walang kwintas, wala namang mga diamante. Hindi katulad ni Luistro na putya pati butas ng ilong lalagyan na ng diamante para lang magmukhang tao. Si Luistro kahit bagong ligo mukhang amoy tae, no? Ito naman si Claire Castro, pag pumunta dyan, talagang aura na aura, pero hindi naman pinaghandaan yung laman ng utak, pinaghandaan yung suot, pinaghandaan yung makeup, pero hindi naman handa sa mga sasabihin niya. Puro kabobohan lang naman ang sasabihin dyan. So kailangan magdamit na maganda at kung ano-anong kolorete para maging kaaya-aya sila sa paningin pero sa pandinig kakadiri. O ito naman si Inday Sara natin. Simpleng-simple. May impeachment nung una. Hindi ba sa Kongreso pinagpirma-pirmahan ng mga congressman ng mga magnanakaw. Di umano. O sabi ni Toby Chanko yung mga pirma na binayaran, mga for later release. Hindi ba? O tapos hindi tumuloy. Ngayon meron na naman. Walang patid talaga ang Kongreso sa pagtatrabaho. Ewan natin kung magkano mga nakuha nila. Bakit trabaho sila kay Inday Sara? Hindi mo maintindihan eh. Si Inday Sara, ano naman yan? Vice Presidente man lang yan. Kung ano man ang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon, ano nang paghihirap na nagaganap ngayon sa Pilipinas, kung anong kakulangan ng pamahalaan sa mga Pilipino, kung anong nararamdaman ng mga masang Pilipino, wala naman siyang kinalaman dyan. Hindi naman siya decision maker. Hindi naman siya ang gumagawa ng mga budget. Hindi naman siya ang nag-a-allocate ng mga budget. Wala nga siya masyadong budget. Wala pang 1 bilyon yung budget niya. Pero bakit siya ang inaatake? Bakit hindi atakihin yung gunggong na tulusipon na sa tuwing nag-i-speech, putsang ina, mas gusto mo pang tumae kaysa makinig sa kanya? Si Bongbong Marcos, di ba? Siya ang pasimuno, siya ang driver ng Pilipinas. Nasaan ba Pilipinas ngayon? Dinala ba tayo sa maayos na lugar? Hindi. Dinala tayo sa masukal. Dinala tayo sa bako-bako, maputik, madilim. Ngayon ko, saan tayo dinadala ng ulol na yan? Sabi ko nga sa inyo yung rugby ilayo nyo. Itago nyo yung rugby, itapon nyo. Oo, para yung presidente natin hindi lumilipad ang utak. Tingnan mo naman ang ating vice presidente, kalmado lang, beautiful pa din, ang bango-bango pa din, maayos, simple lang, tali buhok, relos na hindi naman kamahalan, sakto lang. Tapos hindi na magkadamit na maganda, hindi katulad ni Luistro na lahat na yata ng kulay sa mundo, sinuot na ng luka-luka. Oo, hindi pa nagbabayad ng utang, kapal-kapal ng mukha, ang kapal pa ng makeup. Hindi naman may Inday Sara natin. Unbothered, nonchalant, unfazed. Meron siyang mga gustong sabihin. Pag kasi Inday Sara nagsasalita, parang nakikinig ka talaga no? Pero kapag iba mga nagsasalita, parang mga walang kakwenta-kwenta no? O sige na, wag na natin patagalin without further ado. Ito, pakinggan natin ang ating VP dahil marami tayong mga pag-uusapan mamaya. Pasok! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Ganda ng ngiti. Kapag nakikita ko talaga yung mga ngiti ni Inday Sara, parang nai-imagine ko na kapag ka-presidente na siya. Very simple na presidente, ganyan lang. Naka polo barong lang, simple lang, tas may selyo lang ng Pilipinas na hindi masyadong nakikita. Tapos nakapantalon lang, lang yan, rubber shoes lang yan, minsan magli-leather shoes na may konting takong, mga ganito lang kaliit. Simple lang. Di ba? Ganda-ganda parang ba't ganito? Alam mo si Inday Sara, tinitira mula pa 2023 hanggang ngayon pero parang hindi naman effective. No? Samantalang tira sila ng tira, tinan mo si Bongbong, parang mamamatay na.
Si Boeing Remulla, parang 2 bulati na lang yung pipirma. Si Martin Romualdez, parang hindi na nakakatulog. Di ba? Walang Diyo. O, sige, diretso. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Galing naman pala, nagbibigay ng mga bag para sa mga estudyante. Merong libreng sakay sa halos karamihan ng mga syudad sa Pilipinas. Walang budget yan, ha? Walang budget yan. Kano lang budget niya? Walang 1 bilyon yan. Pero dire-diretso, simula pa nung umpisa, naglilibreng sakay na ito si VP Sara hanggang ngayon. Kailangan yan ngayon, ha? Yang libreng sakay na yan dahil tataas ang pamasahe, mataas ang gasolina. Alam niyo sa Davao, meron silang ni-roll out yan na 10 bus na sa ngayon ay libre. Libre na umiikot yan sa buong Davao City. Galing-galing. Project daw talaga ng LGU yan. Kaya lang hindi binigyan ng pondo ni Bongbong. Kaya ang ginawa ng LGU ng Davao City ni Mayor Basti Duterte, kumikita naman daw yung kanilang syudad. So bumili muna siya ng 10. Tapos ni-roll out niya pa rin kahit na hindi pinondohan ng pamahalaan ng national government, yung lokal na gobyerno yung pumondo. And nakita daw niya talaga yung ginawa kasi ang dami nilang mga bagong kalsada. Meron silang Coastal Road, meron silang yung Bukana Bridge. O hindi ba? So kung maro-roll out yung yung mga bus na yan na sa ngayon ay libre na nasasakyan ng mga taga Davao City, luluwag yung mga biyahe diyan sa Davao City. And in the near future, parang ang mangyayari unti-unti nang mawawala yung mga pampasaherong jeep, tapos mapapalitan na ng mga malalaking mga bus, mga malalaking Euro 4 na mga makabagong mga jeep para maging malinis na din yung hangin, maging maayos na rin yung maayos yung public transport kasi yun yung isa sa mga inuuna nila diyan sa Davao. Ganyan kagagaling ang mga Duterte. Kahit walang budget, kahit na walang pondo galing sa national government, talagang ginagawa nila yung kanilang makakaya. And yan yung standards na sinet ni Pangulong Duterte na na minana ni Inday Sara na ngayon ay ginagawa ni Mayor Basti Duterte diyan sa Davao. Ayaw nyo magkaroon ng ganyan sa Pilipinas? Ayaw nyo magkaroon ng ganyang mga leader sa buong Pilipinas? Pwede naman silang, hindi na sila natatalo sa Davao eh. Pwede na silang mangurakot, di ba? Pwede na silang magmaasim, pwede na silang magmasungit. Pero alam nyo si Mayor Basti, katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte, personal siyang pumupunta sa mga barangay, yung mga malalayong barangay kahit na dumaan sila ng ilog. Personal siyang nagpupunta roon, tapos umuupo siya doon sa barangay, and then yung mga residente sa barangay, kinakausap niya at tinitingnan niya kung ano yung kanyang marutulong. Kasi si Pangulong Duterte noon, meron siyang yung isang beses yata isang linggo diyan sa mismong City Hall, naglalagay siya ng lamesa sa labas tapos pipila yung mga tao. Yung mga kailangan ng tulong, yung mga kailangan ng kung ano-ano, mga tanong, may mga maliliit na suliranin na kaya namang solusyonan agad-agad, o kung may maliit na pangangailangan, kaya namang punan agad-agad ng lokal na pamahalaan, ginagawa ni Pangulo. Pero si Basti, ang ginagawa niya, ini-schedule niya. Bukas, dito ako sa barangay na to, sa isang bukas, dito ako sa barangay na to, siya mismo ang nagpupunta dun sa mga barangay para malaman personal kung ano yung mga kanilang pangangailangan. Kung galing, di ba? Galing! Ganyan yung ginagawa ni Inday Sara, kaya umiikot si Inday Sara sa buong Pilipinas para maintindihan kung
Kasi bawat probinsya, iba-iba problema niyan, iba-iba priorities ng mga tao, bawat ethnicity, iba-iba yung ano nila eh. Iba-iba yung kanilang mga suliranin, no? Bawat rehiyon. Kaya kailangan mo talagang pumunta roon. Hindi ka dapat umasa lang sa mga sekretaryong nilalagay mo doon, mga opisina nilalagay mo roon kasi hindi mo rin alam eh. Kailangan ikaw mismo, para maintindihan mo, ikaw mismo yung pupunta, ikaw mismo yung iikot. Yan ang ginagawa ni Inday Sara, ginagawa ni Pangulong Duterte noon, ginagawa rin yan ni Mayor Basti Duterte ngayon. Ayaw nyo ng ganyan? Ayaw nyo ng ganyang klase ng mga leader? O ano pa? Ang Magnegosyo Today ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan na Ganyan dapat. Ganyan dapat. Hindi katulad nung nangyari nung nakaraan. Nagkaroon ng gera doon sa Middle East. Tapos may mga Pilipino na nangangailangan na mapauwi sila sa Pilipinas. Tapos ang unang ginawa ng unang ginang, nagpa-party. Nagpa-fireworks display. Di ba yan? Di sinasabi ni Loren Legarda kahapon. Sabi ni Loren Legarda, tigil nyo na yung pagpa-party. Tigil nyo yung pamamasyal. O hindi ba ganyan ang ginawa ni Bongbong Marcos habang may problema nung nakaraan, 'di ba? Nagpunta ng Amerika. Nagpunta ng Amerika. Nag-speech doon sa UN habang yung mga world leaders hindi umattend doon dahil kailangan nandoon sila sa mga bansa nila dahil nga dito sa gera na nangyayari diyan. Siya nandoon. 2 eroplano daw sila kasama na naman yung mga chuwariwap niya. Punta na naman doon 3 araw. Ginawa nyo doon. Magkano na naman ginastos nyo doon? Ilang piraso kayo? Pagkain ninyo, gasolina ng eroplano ninyo, renta doon sa eroplano, tapos hotel nyo. Imbis na sana yung pera na yan, di ba? Yung pera na yan, ginagamit natin ngayon para punan o tugunan yung mga problemang kinakaharap natin. Hindi nyo nagawa. Ito si Inday Sara, kahit na maliit na halaga lang, yung matitipid nila, pero yung maliit na halaga na yun, mapupunta sa serbisyo, mapupunta rito sa mga programa niya, kahit papaano, kaysa mapunta sa mga sikmura nila, sa mga buffet doon, sa mga parting sinasabi niya, mapupunta sa taong bayan. Ganyan ang leader. Inuuna yung taong bayan, hindi yung sarili. Walang ganyan si Bongbong Marcos. Pasyal ng pasyal. Hanggang ngayon, pasyal ng pasyal. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Ganda, hindi ba? Tingnan mo, yung office ni VP Sara, ang budget niyan less than 1 billion. I think a little more than 800 million lang. I think or a little more than 700 million. Wala rin naman siyang ibang mandato, 'di ba? Wala siyang mandato eh. Ang mandato lang naman ng Vice President bukod sa kanyang mga
mga advokasya, yung pagti-tree planting, pagbibigay ng libreng sakay, pagbibigay ng puhunan sa mga sa mga maliliit na gustong lumaban ng patas, tapos tatanim ng puno, di ba? Yung mga ginagawa niya na yan, I mean, advokasya niya yan, ipinangako niya yan. And kinukuha niya yung budget dyan doon sa napakaliit na budget nila. Walang ipinangako si Inday Sara sa atin. Dito sa video na to, wala siyang ipinapangako sa atin. Hindi siya nangako ng langit at lupa, hindi siya nangangako na walang problema ang Pilipinas, maayos ang Pilipinas, maganda Pilipinas, huwag kayong mag-alala na ang Pilipinas ay maganda ang natin, ang nangyayari sa bayan, ganyan, kahit na durug na tayo sa mahal ng presyo ng bilihin, mahal ng gasolina, bumabagsak ang halaga ng piso, tumataas ang krimen. Wala siyang ipinangako, pero ang maganda rito, sinabi niya na bagamat maliit ang aking opisina and bagamat hindi naman kami talaga makakatulong sa problema ng bayan natin dahil hindi ko naman trabaho yun, hindi rin naman nila hinihingi yung opinion ko kung anong mga measures ang gagawin natin, plano, di naman nila ako kailangan. Rest assured na itong opisina ko, magtatrabaho kami ng walang patid. Magbibigay kami ng mga serbisyo na mga nasimulan namin. Tapos magtitipid kami. Ipakikita namin sa inyo na yung paghihirap na dinadaanan ninyo, kasama nyo kami. At sa maliit na paraan, makatulong kami para maibsan yung dinadala ng mga kababayan natin, gagawin namin. Nakita mo siya? Nangako ba siya sa inyo ng, maayos ang ekonomiya natin, huwag kayong magpanik. Okay ang supply ng langis natin, huwag kayong mag-alala. Nasa state of emergency tayo, pero huwag kayong kakabahan. Kalmado lang kayo. Wala siyang ganun. Ang sinasabi niya, ihanda pa po natin mga kababayan, ito pong mga nangyayari ngayon ay hindi natin maiiwasan. Dahil yung gera na yan, mukhang magtatagal pa yan. Bukod sa gera sabi ko nga sa inyo, yung utak ni Marcos nasa gera, nasa langis pa din Pero si Inday Sara, yung kanya, hindi lang po yan. Tandaan po natin, meron pang darating na El Nino, yung tagtuyot. Tapos, pagkatapos ng El Nino, may darating pang La Nina. Pagdating ng La Nina, dyan na, lalabas na naman yung mga ninakaw nila na pondo ng taong bayan. Kasi yung mga flood control project na ipinangako nila, lalong-lalo ngayon, walang mga flood control project na pinondohan ngayon. So, yung mga nakatiwangwang na mga ilog dyan, ingat kayo dyan. So, binibigyan niya kayo ng babala, hindi niya kayo pinagpapanik, pero pinaghahanda niya kayo. Dapat ganyan ang leader. Alam kung ano yung talagang nangyayari sa ground. Alam kung ano yung talagang nararamdaman ng tao. Alam mo yun, yung mahirap ang pinagdadaanan mo, pero pag nakita mo na yung leader mo, kasama mo siya na nagdidildil ng asin, kasama mo siya nagbubungkal, 'di ba? Yung boss ninyo, kung hindi lang siya utos ng utos, 'di ba? Kung nakikita mo na nagtatrabaho din siya, kumikilo siya, 'di ba? Parang ang sarap-sarap na kahit meron tayong suliranin, kung sama-sama tayo, malalagpasan natin, 'di ba? Yun yung binibigay ni Inday Sara dito. Napakagaling. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang